Kumusta naman kayo guys? Sana okay kayo? Ako okay naman ako. And eto na ang ating house tour kasi finally nakabili na tayo ng mga gamit, napuyat na tayo. Ang dami na nating nilibot ng mga shops at kung anik-anik ang pinagbibili natin. So finally, may laman na ang loob ng bahay. And excited ako na ipakita sa inyo kung ano yung mga pinagagawa ko. So tara, samahan niyo ako. So, may basura agad. Yan. Ito yung proof na ang dami na nangyari. Diba? So, sa kanila, pag violet, ibig sabihin yung ready to tapon na. So, andyan na yan sa labas. Tapos, dito sa Japan, Tuesday and Friday, yung pick up ng mga basura. So, dadalhin namin dun sa kanto. Tapos, dun pipick upin lahat. So, ayan. Tapos, dito naman, papakita ko sa inyo. Umulan kasi kahapon. So, buti bago umulan, nakapaglipat-lipat na kami ng gamit. So, binalutan muna ng plastic. Ito yung binili kong washing machine. So, yan. Diyan na muna siya. And ito, na-explain ko naman sa inyo kasi dito sa Japan, para gumana yung mga heater nila tsaka yung kalan, kailangan ng ganitong gas. So, wala pa tayong gas kasi o-order pa lang tayo. So, tara, pasok tayo sa loob. So, ayan. Welcome! So, ang una nyo makikita is this. Ayan. Daming tsinelas. Ang bumili niyan yung pinsan ko. Nagbibili rin ng tsinelas. So, thank you sa'yo, Erica. Super duper salamat sa lahat ng ginawa mo for me. So, ayan. Tapos, ito nabili namin to dun sa furniture shop. Parang nasa mga 800 pesos lang. Yun. Tapos, bumili ako ng payong. Bibili pa ako ng lalagyan na ng payong kasi meron silang uso dito na sinasaksak na lang yung mga payong. So, ayan, tara. Iwan natin yung shoes. So, napalitan na rin natin yung ibang ilaw na pundido na. Ito siya, luma. Yan, itatapon na natin to. And, so, ang una niya makikita is our dining set na binili natin. Ito siya, may cover na siya. Pero ang nag-cover sa kanya yung auntie ko. Siya na din yung bumili, tsaka bumili ng mga placemat. Thank you, Auntie Marjorie! So, ayan, nabili ko tong dining set na to sa halagang parang nasa mga 3,000 pesos sa pera natin. So, may tissue, nagkape na kasi ako. Tapos may mga bread. Alam niyo naman, dito sa Japan, ang sarap ng mga bread. Madaming Lawson, 7-Eleven at kung ano-anong convenience stores. So, ayan. Tapos, ito siya. Yung isa, dahila. Tapos yung isa naman, para matipid sa space. So, sa mga upuan, naglagay ako ng ganito na mabibili sa Daiso para ma-protectionan yung upuan. So, ayan siya, para may protection sa upuan. So, okay? Nagbili din tayo ng mga kortina. Ayan, yun yung curtains. Tapos, dito naman tayo sa kitchen. Etong floor na to, ang ganda. Nakita ko din siya sa Daiso. So, binili ko para pagbasa yung floor, di ba? At least may mat siya. So, anyways, ayan, may panghugas ng pinggan. Joy! Panghugas ng pinggan. So, ito, pampatuyo lang to ng mga baso, kutsara at mga hinugasan. Dito na muna for now kasi kakahugas lang, medyo basa pa. Tapos, ito, hindi ko abot, ayan. Ito yung mga pinggan natin and baso and, ang tawag dito? Kawali. Kawali. So, ayan. Yung kabila, wag na kasi ang hirap buksan. So, dito naman tayo sa baba. Ayan. So, ito yung isang kalan na ginagamit kapag nag-ramen kayo or shabu-shabu para pag walang gasol, ito na. Nakalimutan kong tawag dito eh. Basta yung ito dito nang gagaling apoy niya. So, andyan yung ibang mga stock. Tapos dito, ito rin, dito namin nilagay yung ibang mga gamit like plastic, tissues, mantika, mga kung anik-anik. Ayan. Diyan yung stocks namin. So, nilagyan na rin namin ng sapin para malinis. And then, ito naman yung kalan na sinasabi ko sa inyo kinakabit dun sa sa gas. Hiningal ako. So, itong kalan na to, nabili ko lang siya for 2,000 pesos. Mura na rin siya. Tapos ito, DIY to. Pinagkakabit lang namin to. O, diba? Andito yung chopstick, sandok, pang cheese. Ito, binili namin lahat yun sa Daiso. Tapos toyo, mga condiments at kung ano. O, hindi mawawala ang ketchup. Ayan. So, anyways, saan na tayo? Dito naman tayo sa ref. Etong ref na to, nabili ko siya sa halagang, sa recycle shop din to eh. Nabili ko siya ng mga 4,000 pesos. Kalain mo yun, di ba? So, andyan yung mga kape from 7-Eleven and everything. Tissue. Buksan natin yung ref.
Ayan, nag-stock na tayo ng mga konting pagkain. May fruits. Ayan. Dede ni Jella. At sa baba sa kanila yung freezer. Kasi di ba sa Japan laging baliktad. Even sa driving, laging sa kabilang side. So sa kanila ang freezer sa baba. Puro dede ni Jella. Yung totoo, pupunuin niya tong ref na to ng kanyang breast milk. O, ayan. Ito, sobrang ilaw. Kaya nalagay muna namin dito in case na may masira or what. Ayan. So, alcohol. Tapos, ito yung vase. Dito naman tayo sa salas. Andito naman tayo ngayon sa salas. Pero buksan natin yung ilaw para mas maliwanag. Wait lang. Charan! Okay. So, bukas yung ilaw. This is my favorite place na magtambay. Kasi, pinangarap ko to. Naiyak ako. Na pinangarap ko talaga to na meron ako isang place na matatambayan. Yung at peace ako. Wala akong ibang iniisip. Tutulog lang ako. Gigising lang ako. Kakain ako. Yung ganun. Yung sarap buhay. Pero alam naman natin na ang life ay hindi ganun. So yung mga ganung moment, kahit pansamantala lang, may ganun ako. So eto na siya. Eto, bigay to sa akin ng tita ko. Auntie Marjorie, salamat po na madami ulit. At kaya siya may cover na ganyan. Kasi pang winter siya. So, ipapasok mo yung paa mo dito. Ayan, mainit. Nakasaksak pala ngayon. Ayan. Ah, init. Ang sarap sa pakiramdam. So, may heater siya sa ilalim. So, ayan. Tapos, etong TV sa likod ko, regalo sa akin ni David. Sabi niya, may ka ako nabibili ng TV. So, ayun. Ito naman, nabili ko to for 1.5 itong TV rack na to. Ang ganda, di ba? Parang bagong-bago talaga. So, andito yung mga papeles ko ng lupa. Ayan, kung anik-anik. May alcohol, may vase. Para medyo magaan yung pakiramdam kapag may flowers, di ba? Tapos, ano pa ba? Wala nang laman TV. yata. Bumili tayo ng vacuum. Importante itong vacuum kasi kailangan laging malinis yung bahay. So, ayan. And then ito, alam niyo naman, very Japanese style. Usong-uso to dito, di ba? So, kapag ayaw mo din kumain, dito kayo kakain, chill-chill, ganyan, coffee-coffee, or wine-wine, lagyan ko ng ganito. Actually, ano lang to, 150 yen. So, parang nasa mga 40 to 50 pesos. Ang mura, di ba? So, ayun. Ito naman, curtain. Bumili tayo ng blackout curtain para pag winter. Kasi ito malikis ko yung gitna. So, pag gusto mong takpan, yan pwede. Ganyan. Di ba? Pero for now, ganyan muna. Kasi ito yung view sa labas. Ayan. So, yun yung design natin. And then, bumili rin tayo ng mga plato-plato. Ito pag cha-cha or kahit magko-coffee. Ayan. And this is my favorite na binili ko. Wine! Chill-chill! Ayan yung pang cha. Actually, itong set na to, 1,600 yen lang. Kasama na yung mga baso. Di ba? Ang mura isang set na yun, ha? So, ayun. Next. Bumili rin tayo ng... Iko tayo. Bumili rin tayo ng ventilador. Kasi, nung unang lumipat kami dito, akala ko mainit. Eh, wala pa akong pambili ng aircon. Kaya sabi ko, ventilador na lang muna. Tapos ngayon, na-realize ko, sobrang lamig dito. Kasi medyo mataas yung area namin. So, malamig talaga siya. Hindi na nabubuksan. Kaya nakapatay na lang siya. Kasi ang lamig eh. So, itong carpet naman na to, nabili ko din to sa... ito, brand new to. Hindi naman siya second hand. Brand new. So, nasa ano siya, mga 2,000 pesos. Yan. Tapos, itong sofa. Yeah, ito yung sofa. Second hand shop siya. Nabili ko siya ng mga, magkano ba to? Parang nasa mga 3,000 pesos. 'Di ba? Ako nagugulat na rin eh. Tapos ito yung gusto ko kasi parang ang cozy niya. Buksan natin. Hindi mo pala nakasaksak. Hindi na ako saksa. Teka lang. Ito. Ay, pack. Ganda. So, on the other side, nilagyan ko rin ng halaman para fresh-freshan, di ba? Ayan. So, yan yung halaman. Nasa mga ano to, 1,800. 1,800 ba? O, 1,800 pesos. So, yan. By the way, meron pala tayo dito salamin. Parang nilagay ko lang siya para medyo may may touch of, wala lang. Tarang. Hindi ko ma-explain. So, eto, CR tayo. Yan, buksan yung ilaw. Bumili tayo ng slippers para hindi madulas. Ayan. And then, pasok. Bumili rin tayo ng salamin. Ito yung mga panghilamos, deodorant, lotion, and everything. Lagyan natin ng konting ganito para fresh-freshan. Tapos ito yung bathtub. Ito yung pang ng hair, pang scalp. Ayan, mga sabon.
And actually may heater siya pero hindi pa siya gumagana ngayon kasi nga wala pa yung gas. At very Pinoy, bumili tayo ng timba at tabo. Okay? So ayan. Tapos ayan o, yung magsascrub ka na nakaupo yan, meron tayo yan. Okay? Tapos ito guys, papakita ko na lang siguro sa inyo yung before and after kasi uutusan ko si Jella na pinturahan to kasi wala na akong time. So ito, yung dingding na to, yan, medyo luma na kasi siya. So palalagyan natin ng white para mas magmukhang maliwanag, maaliwalas. So abangan nyo na lang yung next. Baka pakita ko rin dito kung tapos na. Ching! And then, dito sa side, ito yung water heater, rice cooker, and oven. Kailangan to yung bibili ka sa convenience store. And, ito yung favorite ni Mami na binili natin. Tcharan! Nilagyan ko na cans, plastic. Tapos sa kabilang side, box, papers, ayan. Kasi very important sa Japan yung kalinisan. Tsaka yung magsisegregate ka ng mga basura. So, dito na tayo sa isa pang CR. Ayan na siya. Nilagyan na natin siya ng cover na ganito para malinis. Ayan. May basurahan na din. And naglagay tayo ng aroma. Kung anik-anik, may flowers pa. Tapos, sira yung bidet natin eh. Actually, kahapon nagtingin ako kasi gusto ko sanang bumili ng bagong set ng toilet. Pero guys, ang mahal, 150,000 yen. So, parang nasa mga magkano yun? 50,000 pesos. Oo, parang 50,000 pesos. So sabi ko, wag na muna. Yun yung may bidet na nakakabit, may heater and everything. Kaso di pa kaya. So, tiis-tiis na lang muna tayo dito. And, ito may basahan dito. Ayan. That's why binili ko din yung timba at saka tabo. Kasi kanina ginamit ko to. Nagtimba at tabo pa rin ako. Kasi nga, sira pa yung bidet. So, ayan. So, upo muna tayo sa hagdan bago tayo umakyat. Ito, binili namin kahapon yan para sa mga para sa mga labahan. Tapos, ayun, panlaba. Tapos yung tissue, nilagyan natin dito para pag may stock. Kailangan kasi na maraming tissue. So, tara guys, akyat na tayo sa taas. So, ayan, akyat tayo guys. Maliwanag siya kasi may tumatagos na liwanag. Okay. Okay guys, so nasa second floor na tayo. At yung unang room, yes! May ilaw. So, ito yung view natin sa labas. Yan. And then, ito yung curtain na binili natin. Yan. And then, ito yung cabinet na sobrang laki. Sorry, ito yung storage namin for now. Andito lahat ng box. Nilagay ko dito. At saka, ito yung kama na kapag may guest at kukulangin, bumili ako para at least may ilalatag. So, eto naman, may mga kahoy sa ilalim kasi tinry namin ni Jella na ayusin pero hindi namin nagawa. Hindi talaga kaya ng powers na buuin yung carpenter. kama. Pagod na kami. Pagod na. Konti na lang matatapos na. Kami na rin ang karpintero. And everything. Okay. Pasos, para sa mga ayun sa gitna. Nasa likod. Ba't bakit ang dami ng cheche-cheche? Hindi ko rin alam. Hindi na partner ito na, di ba? Hindi kaya. Kailangan ba kailangan? Ayun po, sa likod ko pala. Yan ang partner. Ano ba ito? Napakarami namang shit, may ganito pa. Ano ba yan? Papatong mo yata dyan yan. Patong mo nga. Papatong dyan. Diba? Sa dulo yan. Yan sa dulo. Ang sabi ng dulo. Sa dulo yan. Dito. Pwede yung headboard yan yung kanan. Ay, mali, ganun pa eh. So, ito yung kama. For now, kama talaga to, mataas. Pero ngayon, dyan muna siya sa lapag kasi nga hindi pa namin nakakabit to. So, i-figure out pa namin kung paano to gagawin. So, ito, from the Philippines. Meron tayong made in the Philippines. Talagang dinala ko tong set ng comforter na to para dito. Wala lang, para meron galing sa Pinas. So, ayan guys. Ito yung nabili kong may saksakan siya, bed frame. Mababa lang siya ngayon kasi wala pang stand eh. So, nabili ko to sa halagang parang 4,000 pesos itong buong bed frame. Tapos itong mattress, nasa mga 3,000 pesos. Ganun. So, ayan. Diyan muna yan. Sorry guys kung hindi pa masyadong maayos. So, next, ito naman, binili ko sa second hand shop. Ito yung pwede siyang higaan din. Ayan. Pero pag magtitipid ka sa space, pwedeng dito ka nilang muna tumambay.
Tapos ito yung katabi. 4,900 yen lang to. So parang nasa mga 1,600. Basta something like that. Almost 2,000 pesos. Tingnan nyo, ang ganda niya. Ang kapal din ng kahoy niya. Ayan. Tapos, yan siya. Yes! Hello! Ayan. Ayan. So, ayan. Pag hindi mo na kailangan, isasara mo. Kasi, sabi ng pinsan ko, parang bawal daw sa Japanese yung ano. Parang kasabihan, ano tawag doon? Pamahiin? Yun. Kasi parang pamahiin daw sa kanila kapag tatlo-tatlo yung salamin. So, pag di ko ginagamit, dapat daw lagi naka-close. So, ayan. Ito naman yung study table. Kala mo nagsa-study. Hindi, feeling ko, pag gusto ko mag-live dito, ayan o. Price pa nga. 5,500 yung price. Alam niyo na kung gaano kamura, di ba? Tsaka parang brand new siya. So, ayan. Natutupi naman to. So, kung kailangan mo ng space, pwede mo siyang itupi. Ayan na, yan yung buong place. Maliit lang siya, pero at least medyo nalagyan natin ng konting space. And excited na ako matulog dito. Hindi ko pa siya natutulugan kasi sa baba ako natulog last night. So, tara sa second room. Okay, so ito yung second room. Pwedeng isara for privacy. Ayan. Tara, pasok tayo. Buksan natin yung ilaw. Yes! Okay. So, ang first plan ko is malaking bed dito sa gitna. Pero wala akong mahanap. So, bumili na lang ako ng dalawa. So, itong dalawa pwedeng hiwalay. At kapag feel namin na magkakatabi kami, pwede rin siyang pagdikitin. So, pwede na rin. So, eto, sabi ng pinsan ko, ito rin yung bilhin kong cover kasi para pag may mga bata at umihi, lalo na si Bochok, ayan o, protected siya. Kasi nga naman daw, ang hirap maglaban ng mattress. So, ito. Parang nasa anong bili ko dito? 7,000 yen. So, in peso, 4, 8, 12, 16, 20. 3 plus. Parang nasa 3,000. So, ito yung gustong-gusto ko talagang ilagay. Ito sa ilalim. Ayan o. Ayan. So, since wala naman akong bed frame, ito yung nilagay ko. Yung kahoy. Very Japanese talaga. Ito, meron din sa kabila. Ayan. So, eto, parang nasa ano to, 6,000 yen. Parang almost 2,000 pesos lang siya. So, ayan. Tapos may mga unan. Very simple lang. Ayoko masyadong maraming dekorasyon. So, eto naman, may price pa nga. Sorry, hindi pa natatanggal. O, 1,000 yen. 400 pesos lang to sa recycle shop. Tapos, binili ko din to. 550 lang, oh. 550 yen. Nasa mga ano lang siya. 100 plus or 200 pesos. Etong ano na to. Buksan natin nga. Flower Vase. light. Flower candle. Buksan natin. Yes! Ayan! O, diba? So, ayun lang. Tapos, ito, yung cortina, binili namin kahapon. Buksan natin. Ba't magnet? Magnet kasi siya. So, yan ang ating neighborhood. Tapos ito, ayan, may price pa ulit, 1,600. Sorry, hindi pa natatanggal. So, ito naman, parang ano siya, laptop table, or kung gusto mag-midnight snack, pero sana wag sa baba na lang. Arte ko na ngayon sa ano, alat. Actually, pwede siyang i-extend, ayun o. O, yan. Pwede siyang pahabaan. Tapos, kapag tipid sa space, pwede rin siyang ibalik. At di ko na magawa, bakit? Isushoot mo yun, di ba isushoot mo yan? Sige, basta okay na yan. So, ayan. Pwede siyang pahabaan at pwede ring ibalik. Ayan. Okay, next. Aray ko. Okay, next. Bumili tayo ng Baygon. Ito yung Baygon nila dito, yung pang-ipis. So, okay guys. So, bumili tayo ng ganito. Supposed to be isa to. Itong kabila, itong isa dun sa kabila, itong isa dito. Kaso, hindi kasya doon. So, dinalawa na lang namin. Ito yung first, hangiran. Bumaba na nga, oh. Tapos ito yung pangalawa. Para tipid sa space kasi ang laki talaga ng mga cabinet nila dito. So, ayan lang. Meron din sa baba na space. Okay. I think that's it. So, I think that's it, guys. Thank you for watching and I'm so excited na balik-balikan tong bahay na to kasi finally, nafe-feel ko na meron akong matatawag na akin ka. Akin to. So, ayun, di ko pa alam kung magsa-start na ba ako magpa-Airbnb. Siguro right now, i-feel ko muna yung
yung bahay at family ko na lang muna makakapunta. Pero soon, pwede ko rin siyang ipa-Airbnb. Syempre, pag kailangan na natin. Kasi nasa utak ko naman talaga, gusto ko siyang i-business din. Para at the same time, income generating din siya. So, ayun. Finally, lahat ng hirap, na paid off. Kahit medyo masakit sa bulsa na, kahapon ang dami namin nagastos. Even yung mga kitchen accessories, yung mga kung anik-anik, tissue and everything, pag pinag-plus-plus mo yun, medyo mahal din pala talaga siya. So, ang mahal din pala nagagastos ng mga newlywed at nagsa-start bumuo ng pamilya. Kasi naramdaman ko kahapon, sabi ko, wala, para ako nagsa-start ng Pero ayun, finally, may bahay na tayo dito sa Japan. Parang, pag sinasabi ko siya, hindi ko totoo ba to? Nangyayari ba to? Sobrang overwhelming ng feeling. At saka, ang sarap i-share nung blessing mo kapag may kasama ka. Kasi kung mag-isa lang ako, parang hindi ko rin siya mafe-feel masyado at di ako magiging thankful Pero dahil yung feeling ko na maraming mga tao sa paligid ko, like yung family ko, di ba, na supportive, iba yung pakiramdam na sinishare mo yung blessing mo sa kanila at iba yung feeling na nakikita mong masaya din sila, tas ako happy din. Yung may ka-share ka ng happiness, iba yung pakiramdam kapag ganon. So, malay nyo one day, makarating din dito kayo sa bahay ko, makapag-Airbnb kayo, abangan nyo yan. So, ayun lang. Siguro next vlog ko, yung mga price reveal at kung bakit ko binili at paano ba makabili ng bahay dito. Siguro may mga follow-up questions pa kayo. So, isunod na lang natin yan sa different vlog naman. So, right now, gagayak na ako. So, thank you. Yung community, actually nakikita ko mga kapitbahay, puro mga lola. Di ba malalapit ako sa mga lola? Magaan ang loob nila sa akin. So, nag-hi na ako, nag-ganon-ganon ako, tapos nag-hi. Siguro mga 3 matanda na yung nakita ko. Sabi ko, parang walang bagets dito, ako lang yata mag-iingay dito. So, yung community, okay naman siya. Tapos, may free parking din siya. And maaliwalas yung tulog ko last night, yung first sleep ko. Di ako nakaramdam ng takot. Wala ko na feel na kahit na ang gaan niya sa pakiramdam. So, this is for me talaga. Alam mo yung pag para sa'yo, yun nga. Para sa'yo talaga. At saka, siguro, yun din yung blessing ko sa pagkakaroon ko ng ADHD Kasi hindi talaga ako tumigil hanggat hindi ko nakukuha ang bahay dito. Pag pinangarap ko talaga at ginusto ko, ginagawan ko talaga ng paraan. So, yun lang siguro yung share ko. Kapag ginusto nyo yung isang bagay, huwag kayo mawala ng pag-asa. Kahit feeling nyo, konting-konti na lang yung pag-asa nyo. Or kahit wala na nga, kahit zero na, huwag kayong mawalan pa rin ng pag-asa kasi marami pang pwedeng mangyari. 'Di ba? Pag malakas ang loob mo, matapang ka sa buhay, feeling ko maa-achieve mo naman talaga lahat ng gusto mong marating. Kasi sino ba mag-aakala na isang kara na kuripo tapos hindi naman ganun ka, wala naman masyadong budget, wala naman kahit na magagawa ko to. So parang, paano ko nagawa yun? Parang ganun. So anyways, ang daldal ko na. Super happy lang ako to share this blessing with you guys. So, ayun lang. Thank you for watching this vlog. Abangan ang susunod kong journey dito sa Japan at sa bahay ko. At kung paano ako mabubuhay dito. So, yun lang. Thank you for watching. Bye! Ito yung neighborhood ko. Ayan. Ito yung bahay. Neighborhood. Ayan. Banda dun yung parking. Thank you.